May mga bagay na mahirap tanggapin at paniwalaan sa simula. Pero kapag nasaksihan o nakita mo na mismo ang mga ebidensya ay doon mo na lang maiisip ang panghihinayang at pagsisisi na dapat sana ay nagawa mo na noong una pa lamang at naiwasan mo na sanang magkamali. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Gerald at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aking kapinsang si Leonard at ang kanyang mga kaibigan noong maligaw sila habang nagro-road trip at maisipang magbakasyon sa probinsya ng Esperanza para makilala ang matagal na niyang kapenpal. Taong 2001, tahimik na nagtatrabaho sa isang malaking tindahan ng grocery si Leonard. Dati-rati silang nakatira ng kanyang pamilya sa Esperanza at dahil sa kapos na kapos sila doon at halos nagdidildil na sila ng asin sa araw-araw, ay tinulungan sila ng kapatid ng kanyang ina na magtungo sa malayong lugar at doon magsimula ng panibagong buhay. Nagtatrabaho sa isang kumpanya ang kanyang tiyuhing si Tio Edmar, kaya naman tinulungan nitong makapasok doon ang ina ni Leonard. Pinalad naman ito kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanyang trabaho samantalang natanggap naman sa isang warehouse ang tatay ni Leonard. Kaya naman nakakapag-uwi pa ito ng pasalubong at pera sa kanyang pamilya. Hindi man ganoon kalaki ang kanilang naging sahod, ay naitawid naman nila sa gutom ang pamilya at napagtapos naman sa pag-aaral sa sekundarya. Subalit hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo ang dalawang kapatid ni Leonard, kaya humanap na lamang sila ng trabaho at tinulungan ng mga magulang. Si Leonard naman ay maswerteng nakapag-working student at kahit paano ay natutustusan niya ang kanyang pag-aaral. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho kaya naman halos pagod na pagod ang katawan niya sa araw-araw at hindi rin maayos ang kanyang pagtulog. Pero nakayanan niya ang ganoong gawain sa loob ng maraming taon habang nag-aaral. Halos wala na nga siyang panahon para makapagliwaliw at makahanap ng magiging nobya. Pero nagbunga lahat ang kanyang mga pinaghirapan. Hindi nagtagal ay nakagraduate na din siya at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit hindi ganoon kalaki ang kinikita at sumasapat lamang sa isang binatang katulad niya. Hindi nagtagal ay may pinaligawan sa kanya ng kababata niyang si Manny, ang dalagang nagngangalang Ethel. 2 taon ang kabataan nito sa kanya at matagal na itong may gusto sa kanya noong nasa sekundarya pa lamang sila. Bali nasa ikalawang bahagdan pa lang si Ethel at nasa ika-4 na bahagdan na sa sekundarya si Leonard noong mga panahong nagkagusto sa kanya ang dalaga. Nakita lamang ulit ni Manny si Ethel noong magkita sila noong huling pag-uwi niya sa Esperanza. Kinukumusta nga ni Ethel si Leonard kay Manny at talagang hindi niya nito nakakalimutan. Ayaw sanang manligaw ni Leonard dahil hindi niya lubusang kakilala si Ethel at hindi niya ito natatandaan, pero sa kapipilit na Manny ay nagawa na niyang makipagsulatan dito ng liham at ipinapadala niya sa Esperanza. Hindi pa kasi noon kayang bumili ni Leonard ng telepono o pager, kaya telegrama ang paraan ng komunikasyon nilang dalawa. Hindi siya sumubok na manligaw sa iba dahil wala talaga siyang interes sa ibang babae. Ang tanging hangad niya ay makatulong sa magulang. Pinagbigyan lamang siya ni Manny dahil wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya. At isa pa, gusto na muna niyang makipagkaibigan kay Ethel. Medyo gumagaan na rin naman ang kalooban ni Leonard kay Ethel sa mga mensahe nito. At kung minsan pa ay nahihingan niya ito ng payo sa tuwing nagkakaroon siya ng problema o nahihirapan sa pagdidesisyon. Nagkaroon siya ng kaibigang masasandalan at kahit hindi siya nagkikita ay ramdam niya ang malasakit nito sa bawat salitang binibitawan sa liham. May pagkakataon na napag-usapan nila ni Ethel na matagal na siyang sinusulyapan nito sa tuwing pauwi na ito galing paaralan. Pero abala ito sa kanyang mga barkada, kaya walang lakas ng loob si Ethel para makipag-usap at makipagkilala sa kanya. Matagal na niya itong hinahangaan sa paaralan. At isa rin yun sa rason kaya ayaw niyang magpaligaw sa iba dahil may natatangi din siyang
pagtingin para kay Leonard kahit na hindi siya nito napapansin. Wala namang kaalam-alam si Leonard na palihim na pala siyang gusto ni Ethel noong mga kabataan pa lamang nila. Medyo nakakataba ng puso na mayroon siyang tagahanga. Inakala pa nga niya noong nasa sekundarya siya ay hindi siya gwapo at isa lamang siyang tipikal na estudyante. Wala kasi siyang pakialam sa itsura niya. Hindi siya tulad ng ibang mga nagbibinata na kailangan pang gumamit ng pulbos o pabango o pamada para lamang maging gwapo sa paningin ng mga kadalagahan. Matalino at talagang talentado rin naman si Leonard noon sa sekundarya, kaya mayroong ilang mga estudyante na humahanga sa kanya. Pero wala din naman sa isip niya ang magkaroon ng karelasyon noong high school dahil abala siya sa pag-aaral. Inamin ng marami siyang hinahanga ang matatalino at mababait na kapwa estudyante. Subalit inspirasyon lamang niya ang mga yon at wala siyang ibang intensyon noon kundi ang mag-aral. Pero habang tumatagal ang palitan nila ng sulat ay lalong lumalalim ang kanilang samahan. Nagiging espesyal ang nararamdaman ni Leonard para kay Ethel hanggang sa dumako ang isang araw na nagsimula na siyang manligaw dito at umaamin sa kanyang totoong nararamdaman para dito. Dumaan ang isang taon at naging magkasintahan silang dalawa. Hindi naman siya naglilihim sa kanyang pamilya. Bawat detalye ay kinikwento niya sa kanyang pamilya ang tungkol sa estado nilang dalawa ni Ethel. May sarili namang desisyon sa buhay si Leonard kaya sinusuportahan na lang siya ng kanyang mga magulang. Binalak ni Leonard na pumunta sa Esperanza at personal na makipagkita kay Ethel upang formal na magpakilala sa mga magulang dito at maisama na din siya sa malayong lugar para maipakilala na rin sa kanyang mga magulang. Sumama si Manny pati na rin ang isang katrabaho nila na si Billy para makapagbakasyon na din sa Esperanza. Naisip nilang magpahinga at magbakasyon para makabawi sa matagal na pagtatrabaho. Sa totoo lang ay nakakainip na rin kasi kung minsan ang kanilang trabaho sa araw-araw. Kung walang ibang diversyon kaya naman ang ibang empleyado na may kaya sa kanila ay nagtutungo sa mga disco at bumibili at umiinom ng alak para malibang pagkatapos ng maghapong trabaho. May dalang kotse si Manny kaya hindi naging mahirap ang biyahe. Isa pa, mahilig siya sa road trip kaya malaking bagay ang kotse para makapagliwaliw sa probinsya. Mayroong kasintahan si Manny samantalang may asawa na si Billy kaya hindi rin sila makakaisip na mambabae sa probinsya at wala rin kahilig-hilig manloko ng mga babae. Tumuloy silang tatlo sa bahay ni Manny dahil wala ng bahay na matutuluyan si Leonard. Simula nang masira ang bahay nila sa Esperanza dulot ng bagyo. Sa katunayan ay may kaya ang pamilya ni Manny. Isa sa may malaking simentadong bahay sa probinsya at makakabili sila ng mga gusto nilang luho. Pero iba kung mag-isip si Manny. Kahit marami siyang naipong pera ay kontento na siya sa simpleng buhay kaya ayaw niyang lumipat sa ibang trabaho kahit maliit ang sweldo niya sa grocery store. Mabait naman ang pamilya ni Manny. At kahit mahirap lamang sila, ay magaling silang mag-abyad ng mga bisita. Itinuring na din sina Billy at Leonard na parang tunay na anak ng mga magulang ni Manny. Samantalang kuya naman kung ituring sila ng mga kapatid ni Manny. Mukhang nakahanap ng pangalawang pamilya sina Leonard at Billy sa katauhan ng pamilya ni Manny habang nasa probinsya sila. Naging masaya ang unang araw nila at biglang bumalik ang pagkamis ni Leonard sa kanyang bayang Sinilangan. Marami na rin ang mga gusali ang pinatayo doon. May mga sementadong kalsada na rin. Kahit paano ay umuunlad na rin ang bayan at maraming hindi pamilyar na mga personalidad ang nakakasalubong at nakikita ni Leonard sa daan. Ni hindi na rin niya namumukaan ang iba nilang kaklase ni Leonard, buhat sa sekundarya, dahil sa laki ng mga pagbabago ng pisikal nilang itsura at dahil na rin sa matagal na hindi pamamalagi ni Leonard sa Esperanza. Sa ikalawang araw ay nais niyang makipagkita kay Ethel at alam niya ang lugar na posible nilang pagkakitaan kaya naman nagpaalam siya kay Leonard at nagtungo siya sa may dalampasigan. Natatandaan pa rin naman niya ang daan kaya hindi siya naligaw. May mga ruta pa rin na hindi nagbabago sa probinsya na naabutan na rin ni Leonard noong kabataan niya kaya nakakasigurado siya sa mga daan. Pagkadating niya sa may dalampasigan ay
Inabutan niya ang isang magandang dalaga na nakaupo sa may batuhan at tila may hinihintay. Napuno ng kasabikan si Leonard kaya naman isinigaw niya ang pangalang Ethel at biglang nagulat ang dalaga. May sumilay sa ngiti sa mga labi nito. Agad siyang bumaba mula sa batuhan pero hindi siya lumapit kay Leonard. Nagulat si Leonard kung bakit nakatayo lamang ang dalaga at hindi man lang kumikibo mula sa kinatatayuan nito. Naisip niya na baka nahihiya lamang ito kaya naman siya na mismo ang lumapit dito. Marahil ay naninibago pa ito. Yun kasi ang unang beses na nagkita sila na parehas na silang wala sa sekundarya. Marami na rin nagbago sa kanilang mga pisikal na anyo at mga kilos. Kaya siguro ganoon ang pag-uugali ni Ethel kay Leonard. Nang magkaharap na silang dalawa ay doon niya harapang napagmasdan ang kagandahan nito. Mapupungay ang mahahaba nitong pilik mata. Matangos ang ilong at hugis puso ang mga labi. Mistisa din siya na nakadagdag ng matinding paghanga ni Leonard. Hindi sukat akalain ni Leonard na iba pala ang inaasahan niya kay Ethel. Mas higit pa ito sa inaakala niya. Hindi na siya nakapagpigil at niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Subalit mabilis itong kumalas sa kanya. Tinanong niya kung anong problema pero umiling-iling ito at sinabing hindi siya si Ethel. Nasurpresa si Leonard at hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Tinanong niya ang babae kung bakit nito nasabi ang ganoong bagay kaya napilitan na itong magpaliwanag. Batay sa babae, halos 2 buwan nang namatay si Leonard. Natagpuan ang bangkay niya sa may kakahuyan na tadtad ng saksak ang buong katawan at hindi makilala kung sino ang pumatay sa kanya. Ang babaeng kaharap ni Leonard ay nagpakilala bilang Eliza na kapinsan ni Ethel. Matagal na itong nagkikwento sa kanya tungkol kay Leonard. Kaya naman noong mamatay si Ethel ay siya na ang sumusulat kay Leonard para hindi ito makalata at hindi na rin mag-alala pa. Humingi ng paumanhin si Eliza sa pagkukunwari niya bilang si Ethel. Pero nasaktan at naguluhan din si Leonard kaya hindi siya kaagad nakasagot. Binalak na sanang umalis ni Eliza at lumayo na lang kay Leonard pero tinawag siya nito at nakiusap na magpasama sa sementeryo upang makita niya ang puntod ni Ethel. Tumalima naman si Eliza at bukal sa kalooban niyang samahan ito sa sementeryo. Lumipas pa ang ilang sandali bago sumapit ang takip silim ay nagpaalam na sila sa isa't isa at nagtungo si Leonard sa bahay ni Manny. Inabutan niyang nagiinom ang dalawa niyang kaibigan at doon siya nakapahagulgol sa pag-iyak. Isiniwalat niya ang pagkakakilala niya kay Eliza at kung paano niya nalaman na namatay na pala si Ethel. Parang gumuho ang mundo niya. Sabik na sabik pa man din siyang makauwi pagkatapos ay malalaman niyang namatay na pala ang kanyang nobya. Marami pa sana siyang plano para sa kanilang dalawa pero nawala ng saysay ang lahat. Talagang nalungkot siya ng husto at parang nagkapira-piraso ang kanyang puso. Nagbigay ng suhestyon si Manny at nasabing ibaling na lang ni Leonard ang atensyon niya kay Eliza. Total ay matagal na rin naman pala niya itong kapenpal. Kaya wala namang masama kaysa magmukmuk siya at malungkot sa pagkamatay ni Ethel. Hindi nakasagot si Leonard. Pero tumungga lamang siya ng alak sa tagayan. Nagpakalasing siya at naparami ang nainom niyang alak. Inawat siya ni Manny pero pinilit niyang ubusin ng isang bote ng alak bago siya nakatulog sa kama. Kinabukasan hindi siya nakasama sa paggagala ni Manny at Billy sa bayan, dulot ng masamang pakiramdam. Hilong-hilo siya at tila minamartilyo sa sakitang ulo dulot ng alak. Hindi siya kaagad nakabangon. Inabot pa siya ng tanghali bago nakalabas ng kwarto. Eksaktong nilagang baka ang ulam. Humigop siya ng mainit na sabaw kaya uminit ang kanyang sikmura at naibsa ng matinding pagkirot ng kanyang ulo. Nawala ang kanyang pagkahilo. Naiwan siya sa loob ng bahay kasama ang pamilya ni Manny. At nang gumaan kahit paano ang pakiramdam niya, ay saka siya tumulong sa mga gawaing bahay at nagpresenta na magluluto ng tanghalian. Pagsapit ng tanghali ay nagluto ng masarap na tinolang manok si Leonard na nagustuhan ng buong pamilya ni Manny. Umuwi naman ng bahay na may dalang pasalubong sina Manny at Billy. Nagkakwentuhan sila ni Leonard ukol sa magagandang lugar sa bayan at ang mga bagong gusaling pinagawa ng mayor.
Mukhang nag-enjoy sila sa pamamasyal gamit ang kotse. Natuwa naman si Leonard sa kanyang mga narinig, pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol kay Eliza. Tinapik siya sa balikat ni Manny at sinabihang kalimutan na si Ethel at kung maaari ay wag na uulit na magpakalasing sa alak dahil hindi yun solusyon para mawala ang sakit sa nararamdaman. Sumunod si Leonard kay Manny. Hindi siya dapat magmumukmok at malumbay dahil sa pagkamatay ng nobya. Marami pang pwedeng magmahal sa kanya at hindi siya dapat mabuhay sa alaala ni Ethel. Kaya sa kinabukasan ay nagbabakasakali siya na matatagpuan si Eliza sa may dalampasigan at hindi nga siya nagkamali. Natagpuan niya sa batuhan si Eliza at nagkakwentuhan pa sila ng matagal habang naglalakad-lakad sa may dalampasigan. Mabilis na napawi ang lungkot na nararamdaman ni Leonard at mukhang may kakaiba siyang saya sa piling ni Eliza. Unti-unti ay gumaan ang loob niya para dito ngunit sumapit ang hapon at kinailangan na nitong magpaalam pero naging mapilit si Leonard. Tinanong niya ito kung saan ito nakatira upang mabisita niya ito kapag naisipan niyang ihatid sa kanyang bahay. Tumugon si Eliza at nasabing nakatira siya malapit sa may gulod at pagkatapos nun ay nagmamadali na siyang umalis. Napuno ng pag-asa at kaligayahan ng puso ni Leonard bago siya umuwi sa bahay ni Manny. Pagkadating niya ay inabutan niyang nag-uusap sina Aling Rita, Manny at Billy sa may hapagkainan. Tumayo si Aling Rita matapos na makapagmano si Leonard at dumiretso siya sa may kusina. Tinanong ni Manny kung saan pumunta si Leonard at nasabi nito na nakipagkita siya kay Eliza sa may dalampasigan. Medyo naging seryoso ang mukha ni Manny samantalang walang kasigla-sigla namang humarap si Billy kay Leonard. Subalit nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Leonard. Nabanggit niya na desidido na siyang ligawan si Eliza at balak niyang magtungo sa gulod sa kinabukasan upang makilala ang mga magulang nito at formal na manligaw sa dalaga. Ngunit kumontra si Manny at pinigilan si Leonard. Sinabi niya na wag nang ituloy ang binabalak niya at sa ibang babae na ibaling ang atensyon. Marami pa siyang ibang makikilalang mas maganda at mas karapat-dapat na babae na pwede niyang ipagmalaki sa mga magulang niya, gayon din sa ibang tao. Naguluhan si Leonard at kwinestyon ang mga sinabi ni Manny. Hindi niya mapaniwalaan na sa isang iglap ay biglang magbabago ang isip nito. Samantalang ang mga nagdaang gabi ay halos ipagtulakan siya nitong manligaw kay Eliza. Hindi niya maunawaan ang biglaang pagbabago ng isip nito ukol kay Eliza. Maya-maya ay nagsalita si Manny at nagimbal na lamang siya sa isinagot nito. Hindi niya inaasahan ang mga narinig na revelasyon mula dito. Ayon kay Manny, nabalitaan niya sa ilang kapitbahay na nakakakilala sa pamilya ni Eliza ay hawa ito ng pagiging aswang. Ang nanay ni Eliza ang mismong kapatid ng nanay ni Ethel, kaya sila naging magpinsan. At may bali-balitang nahawaan ng nanay ni Eliza ng asawa nitong aswang, kaya minabuti nilang lumayo sa pamilya ni Ethel at maging sa mga tsismosang kapitbahay at tumira sa may gulod. Subalit may mga pagkakataong umuuwi sa bayan sina Eliza sa bayan kasama ang pamilya, kaya naman maraming mga patayan ang nagaganap. At sa isang kahindik-hindik na pagpatay ay ang pagkamatay ng anak ng dating kapitan ng bayan na di umano ay naubos ang lamang loob sa katawan nito noong matagpo ang palutang-lutang sa ilog. Gumanti ang ikalawang anak na lalaki ng kapitan at lihim na sinugod si Eliza. Subalit ang nasumpungan nito ay si Ethel sa may kakahuyan at dahil magkawangis sila ng kanyang kapinsan ay siya mismo ang napatay at napagkamalan ng anak na lalaki. Sa sumunod na araw ay hindi na nakita pa sa bayan ang anak ng kapitan at mukhang nagtago ito at ng ibang bayan. Hindi mapaniwalaan ni Leonard lahat ng kanyang mga narinig at ayaw niyang tanggapin lahat ng mga sinabi ni Manny. Kamuntik pa sila nitong mag-away, mabuti na lang at napakalma ni Billy ang bawat isa bago pa magtungo sa kwarto si Leonard at hindi na doon lumabas sa buong magdamag. Kinabukasan maaga si Leonard na magtutungo sa may dalampasigan pero inabutan siya ni Manny at Billy. Nakonsensya si Leonard sa mga nasabi at nagawa niya sa mga kaibigan.
Hindi niya dapat inaway ang mga ito dahil sila ang tutulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Nakipag-ayos si Manny kay Leonard, subalit nagpumilit siyang sumama dito dahil ayaw niyang mapahamak ang kaibigan at mapatunayan na totoong aswang ang pamilya ni Eliza. Wala namang nagawa si Leonard kung hindi isama sa kanyang pupuntahan. Kaya sa pagsikat pa lang ng araw ay nagtungo na sila sa gulod dahil may kalayuan ang lugar na yun. Nag-ikot-ikot muna sila at naisipang mag-road trip para malibang sila at hindi abutin ng inip. Dumaan muna sila sa mga mangilan-ngilang baku-bakong simentadong daan at gumala sa ilang mga lugar sa probinsya. Medyo hindi pa ganoon kaunlad ang probinsya pero may mga nadaanan silang mga tindahan. Tumigil sila at bumili ng soft drinks, pamatid uhaw sa mahabang biyahe. Nagmeryenda din sila ng mga tinapay at chichirya. Hindi nagtagal ay pinagpatuloy nila ang pagro-road trip. Nagpatay pa sila ng ilang oras dahil medyo may kaagapan pa noon bago sila pumunta sa gulot. Hindi talaga sila nagpakagutom at sinulit nila ang pagkain sa bawat nadadaanang kainan. Wala naman silang ibang makitang parke na pwedeng pagtambayan, di katulad sa syudad na maraming mapupuntahan. May nadaanan pa silang mamihan, kaya tumigil sila at ipinarke ang kotse. Kumain sila ng mami at talagang nagpakabusog sila habang humihigop ng mainit na sabaw. Maya-maya ay nagbayad na sila at nagpatuloy sa pagbabiyahe. Pagkatapos nilang magsawa ay saka pa lang sila nagtungo sa daan patungo sa may bahaging gulod. Habang nasa daan ay maraming ibang bagay silang napag-usapan na malayo kay Eliza. Nalalapit na din kasi ang pagtatapos ng kanilang bakasyon at kinakailangan na nilang makabalik sa kanilang lugar. Sumapit ang maghapon at nakarating sila sa may gulod. Nakita nila doon ang iisang bahay kubo at sa gawing kanan ay may bahay na napakalayo ang agwat mula doon. Subalit hindi nila matagpuan ang bahay ni Eliza. Kahit saan sila mapadako ay wala yon sa mga inilarawan ni Eliza kay Leonard. Nagtanong-tanong silang magkakaibigan sa mga residente at napag-alaman nila na malayo pa pala doon ang bahay nito. Mukhang naligaw pa sila ng daan. Binigyan sila ng panuto at sinabing magdire-diretso lamang sa daan. Nagpasalamat ang magkakaibigan at nagmaneho na muli si Manny. Marami silang kubong nalagpasan. Mabuti na lang at nagbaon sila ng mga pagkain at hindi siya nagutom sa daan. Maya-maya ay binuksan ni Manny ang estereo at nakinig sila sa mga awitin habang pinapaandar niya ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bakanting lote na maraming nagtataas ang mga puno. Walang kabahayan doon pero may nakita silang tumpok ng 3 figura ng mga nakatuwad at tila mayroong mga nilalantakang pagkain. Umatras sila dahil medyo nangilabot sila sa mga ginagawa ng mga ito subalit laking gulat nila na nagpabalik-balik sila sa lugar na yon at tila naliligaw sila ng daan. Sinikap nilang magpabaliktad ng mga damit pero biglang lumitaw ang 3 figura na puno ng dugo ang mga bibig at nanlilisik ang mga mata. Napasigaw sila at umatras ang kotse kaso tumakbo ng mabibilis ang mga aswang at hinabol ang kotse. May mga halimaw na gutom at gusto silang pagpira-pirasuhin. Binubuo ang mga aswang ng 2 matanda at isang dalagita na mistulang anak ng matatanda. Nagmukha silang mag-anak. Patuloy ang kanilang pag-angil habang tumatakbo ng mabilis para maabutan ng kotse pero mas lalo pang pinatulin ni Manny ang pagmamaneho para hindi siya maabot ng mga aswang. Nanlalaki ang mga mata ni na Leonard at Billy habang pinagmamasda ng mga aswang na humahabol sa kanila. Naliligo na sa pawis si Manny habang palinga-linga sa daan. Nag-iisip kung paano makakatakas sa mga aswang. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagmamaneho. Nagdire-diretso sa pagpapaharurot ng kotse si Manny hanggang malagpasan ng bakanting lote. Takot na takot silang humihingal habang palinga-linga sa bintana at inaalam kong nakasunod pa sa kanila ang mga aswang. Sa awa ng Diyos ay nakarating sila sa lugar na maraming kabahayan at nawala ang mga aswang na humahabol sa kanila. Nagsigawan sila sa sobrang tuwa. Nakahinga sila ng maluwag at nawala ang kaba sa kanilang mga dibdib.
Nagsalita si Manny at sinabing hinding-hindi na sila babalik sa daang yon at baka sa susunod ay tambangan na sila ng mga aswang. Suhestyon niya kay Leonard na kung maaari ay ipagpaliban na muna ang plano nito para sa araw na yon. Kaso ay nagmatigas ito at sinabing nagbiyahe na nga sila papunta sa gulod ay hindi pa nila lubos-lubosing dumiretso sa bahay ni Eliza. Sa pagkakataong yun ay wala na ring nagawa si Manny at pinagbigyan niya si Leonard. Maya-maya ay lumipas pa ang ilang minutong pagbabiyahe ay may napansin si Leonard na pamilyar na bahay. Bumukas ang pinto at bumungad si Eliza sa kanilang tatlo. Nagalak ito at nasurpresa sa presensya nila. Kaagad niyang pinatuloy sa loob ng kanilang bahay at pinakilala sa kanyang mga magulang at sa isang dalagita. Hindi sukat akalain ng magkakaibigan na may kapatid pa pala si Eliza. Buong akala nila ay nag-iisa itong anak. Kapansin-pansin din ang kakaibang kabuuan ng bahay na tila nagpatindig sa mga balahibo ni Leonard. Nakakasulasok ang amoy ng naturang bahay. Matatalim at malalalim kung makatingin sa kanila ang mga magulang ni Eliza. Medyo kinilabutan si Leonard nang sumagi sa isip niya ang mga nakaengkwentrong aswang sa daan habang nagro-road trip silang magkakaibigan. Pero sinikap pa rin niyang maging matapang at buong loob siyang nagpakilala bilang manliligaw ni Eliza. Pero biglang naalala ni Leonard ang itsura ng mag-anak na aswang. Kawangis nito ang mga anyo ng pamilya ni Eliza, lalong-lalo na rin ng kanyang isa pang nakakabatang kapatid. Ayaw nang isiping mga aswang ang pamilya ni Eliza at pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka kamukha o nagkataon lamang ang lahat. Humanga naman ang mga magulang ng dalaga sa determinasyon ni Leonard. Nagtiyaga talaga itong pumunta sa gulod kasama ang mga kaibigan kahit may kalayuan ang lugar na yon. Bihira na daw sa lalaki ang nagsusumikap na manligaw sa isang babaeng may kalayuan ng bahay. Tumagal ang kanilang kwentuhan hanggang hapon. Nagpaalam na sina Manny at Leonard at Billy, subalit pinigilan na sila ng mga magulang ni Eliza at pinakiusapan silang doon na magpahinga sa buong magdamag kaysa sa umuwi sila at mapahamak sa daan. Marami daw kasing mga ligaw na hayop at mga bandidong gumagala doon, kaya mahirap bumiyahe sa gabi. Kinabahan man ay pumayag silang tatlo. Nang sumapit ang hapunan ay inalok silang kumain ng mga ito, subalit laking gulat ni Leonard na tumanggi si Manny at naglabas ng baong kakanin na galing sa bahay nito, at yun ay pinagpilitan niyang kainin nilang tatlo. Hindi na nakatanggi ang dalawa at yun ang pinagtiisan nilang kainin. Tanging kandila at ilawang gasera lamang ang tanging tanglaw nila sa bahay. Wala silang telebisyon o anumang radyo, kaya nakakabingi ang katahimikan. Ipinagkaloob ng mag-asawa ang isa pang bakanting kwarto para sa kanilang tatlo. Yun pala ay kwarto ng isa pa nilang anak na babae na nasa syudad at hindi na umuwi sa Esperanza. Nag-isip si Leonard kung bakit hindi na umuwi ang isa pang kapatid ni Eliza sa kanyang pamilya. Pero hindi niya yun magawang maitanong sa magulang ni Eliza sa takot na baka siya ay mapagalitan. Maliit ang kwarto pero pinagkasya na lamang nilang tatlo ang kanilang mga sarili sa kama. Ang mahalaga naman ay makapagpahinga at makatulog sila ng mahimbing. Nasa labas ng bahay ang palikuran kaya kapag naiihi sila ay kinakailangan pa nilang lumabas ng bahay. Hindi mapalagay si Manny habang nakahiga sa kama. Pabulong-bulong siya kay Leonard na hindi siya komportable sa loob ng bahay, lalo na sa mga magulang ni Eliza. Sobrang tahimik ng buong bahay at dahil doon ay talagang natatakot siya sa posibleng mangyari. Positibo naman si Leonard at pinakalma niya sina Billy at Manny. Magpasalamat daw sila at magiliw sa bisita ang mga magulang ni Eliza. Pinapatuloy pa sila sa bahay ng mga ito at inisip ang kanilang kaligtasan. Sa puntong yun ay natahimik ang kanyang mga kaibigan. Sumapit ang hating gabi at naalimpungatan si Leonard nang matabig siya sa braso ni Billy. Bumangon ito at nakaramdam ng pag-ihi. Madilim sa kwarto kaya kinapakapa niya ang pinto, subalit nagulat siya at napahinto sa isang tabi nang makarinig siya ng mga kaluskos at yabag ng paa sa may labas ng silid. Napaatras siya at bumalik sa kama, subalit kinalabit niya si Leonard at Manny.
nang may mapansin siyang nangingislap sa bahaging dingding. Noon ay nag-aalangan si Billy dahil sa sobrang takot at pangamba. Nainis pa sa kanya si Manny sa pagkakagising niya dito, pero nang maituro nito ang nangingislap sa may dingding, ay napansin nilang tatlo na may malaki palang butas doon, at pagsilip nila ay nagimbal silang lahat ng matagpuan ng dalawang nakakasilaw at nanlilisik na mga mapupulang mga mata. Hindi sila sumigaw, pero nagsiksikan silang tatlo sa isang tabi habang may nakasaklob na malaking kumot. Nanginginig sila sa sobrang takot. Kasunod nun ay may narinig silang mga yabag at mismong huminto yun sa tapat ng kanilang pinto. Maya-maya pa ay may mga malalakas na pagkatok sa pinto kasabay ang mahinang pag-angil at ingay na nagmumula sa paghinga na may kasamang paghangos. Doon palang naisip ni Leonard ang totoo. Ang hinala niya na mga aswang na humahabol sa kanilang magkakaibigan at ang pamilya ni Eliza ay iisa. Sinisisi niya ang sarili kung bakit noon lamang niya napagtanto ang mga bagay-bagay. Naagapan sana nilang magkakaibigan ng pag-alis sa naturang bahay at hindi na sila mapapahamak sa delikadong sitwasyong yun. Naliligo sa pawis ang magkakaibigan. Gustuhin man nilang tumakas pero hindi nila magawang buksan ang pinto. Naisip nila na walang bintana sa kwarto at ang tanging lalabasan lamang nila ay ang mismong pinto, kaya naman naisipan na lamang nilang magdasal ng Ama Namin ng paulit-ulit. Nagbaka sakali silang maililigtas ng panalangin sa Panginoon laban sa mga masasamang elemento. Matagal at halos inabot ng 1 oras bago tumigil ang pagkatok sa pinto at pag-alis ng mga yabag ng paa. Hindi na nila namalayan kung anong oras pa sila nakatulog, pero nang marinig nila ang sunod-sunod na pagtilaok ng manok ay nakahinga sila ng maluwag. Umaga na pala. Sa wakas ay nabuhay pa sila at inabot ng umaga. Inakala nila nakatapusan ng buhay nila kung binuksan nila ang pinto noong mayroong kumakatok sa labas. Buong tapang silang lumabas ng pinto at napansin nila na mukhang nagliliwanag na sa kabahayan. Hudyat na mag-uumaga na. Dahan-dahan at maingat silang humakbang. Nagpalinga-linga pa sila sa paligid upang makasigurado na walang ibang taong nakapagmatsyag sa kanilang tatlo. Inabutan nilang nagkakape ang mag-asawa sa may hapagkainan. Pagkakita sa kanila ng mga ito ay inalok silang mag-almusal, subalit tumanggi sila at maagang nagpaalam. Pero sa kabila ng lahat ay nagpasalamat si Leonard sa maayos sa pagpapatuloy sa kanila ng mga magulang ng dalaga. Tumango at ngumiti ang mag-asawa at tinanong kung hihintayin pa nila na magising si Eliza bago sila magpaalam. Kaagad naman tumugon si Leonard at nasabing hindi na, dahil baka tanghaliin pa sila sa paglalakad. Naunawaan naman yun ng ama ni Eliza na si Ginoong Pabian, kaya binuksan niya ang pinto at hinayaan ng makalabas ang tatlong magkakaibigan. Nag-umpisa na silang maglakad nang biglang tawagin ni Eliza si Leonard. Nagising na pala ito matapos na makapagpaalam ng tatlo sa kanyang ama. Sa pagkakataong yun ay nagpaalam na si Leonard kay Eliza at sinabing alam na niya ang buong katotohanan, kaya wala na siyang dapat pang pangambahan. Nagulat pero napaluha si Eliza at humingi ng kapatawaran dahil kamuntik na pala silang lapain ng kanyang mga magulang ng nagdaang gabi. Mabuti na lang at nagising siya at napigilan niya ang mga ito sa kanilang masamang balak. Inamin ni Eliza na minahal niya si Leonard, subalit hindi sila karapat-dapat para sa isa't isa at magiging delikado lamang ang buhay nito kapag pinagpatuloy ang panliligaw sa kanya. Kaya kahit labag man sa loob niya ay hahayaan na lamang niya itong makalaya at hindi na niya makita pang muli. Ngumiti naman ng mapait si Leonard bago tuluyang umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. May bahagi man sa kanya ang nasaktan ay mas pinili niya ang tama at alam niyang makapagliligtas ng buhay nilang magkakaibigan. Sumakay sila sa kotse at pinaandar ni Manny ang makina. Bago sila bumalik sa bahay ay bumisita muna sila sa puntod ni Ethel bago tuluyang nagpaalam dito at tuldukan ang pag-ibig niya at pakawalan ng lahat ng masasakit na pinagdaanan niya, buhat nang malaman niyang namatay ito. Nasermonan pa sila pare-parehas ng pamilya ni Manny dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo
Pinayuhan pa nila ako na sa susunod na magmahal ako ay wag na sa mga babae sa kanilang probinsya at baka aswang pa ang mapili ko ay mapatay na ako sa susunod. Kung maaari daw ay kilatisin kong mabuti ang babaeng liligawan ko at wag akong magpadala sa pagrereto sa akin ni Manny. Tumugon si Manny at nangatwiran. Hindi naman daw niya sukat akalaing may lahing aswang si Ethel noong una, kaya inireto niya kay Leonard. Lalo na siyang sinermonan ng pamilya nito. Hindi nagtagal ay natapos na ang kanilang usapan at nagsipagpahinga na din silang lahat. Sa sumunod na araw ay umalis na silang magkakaibigan sa Esperanza at nagpasalamat sa pamilya ni Manny sa pagtanggap sa kanila. Hindi madali para kay Leonard ang makalimot. Inabot siya ng 1 taon bago sumubok na magmahal muli. Wala na rin siyang nabalitang anumang balita kay Eliza, buhat kay Manny, at hindi na rin siya interesado kung anong malaman niya ukol dito. Pinilit niyang makamove on at kalimutan ang sakit na inabot niya kay na Ethel at Eliza. Medyo matagal. Hinding-hindi na siya nagtangkang sumama kay Manny sa tuwing nagbabakasyon ito sa pamilya niya sa Esperanza. Mas lalo lamang nanunumbalik ang masakit na napagdaanan ni Leonard sa lugar na yon. Itinigil na din niya ang pakikipagpenpal at nanligaw siya sa mismong katrabaho niya na alam niya ang background ng pamilya at alam niyang mahal niya at hindi siya mapapahiya kapag ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Masaya naman si Manny dahil naging maayos ang buhay pag-ibig ni Leonard. Kapwa kasi kinasal at may pamilya na sina Billy at Manny, kaya medyo panatag na ang loob nila sa piling ng kanilang mga pamilya. Hindi naglaon ay naging kasintahan na rin ni Leonard ang kanyang katrabahong si Karina. Tumagal ang relasyon nila ng 2 taon bago sila nagpakasal. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Leonard dahil sa wakas ay lumagay na din ito sa tahimik at nabigyan na din sila ng mga apo. Hanggang dito na lang po ang aking ibinahaging kwento. At sana ay naging inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. May mga bagay na mahirap tanggapin